Hindi ako sigurado kung maganda bang balitang to para sa inyo. Benny Boatwright, kumpirmado na ho na ina-naturalize na ng SBP. Hati-hati naman ang reaksyon ng mga tao sa pagpili ng next naturalized import at parang nagpadalos-dalos daw ang SBP sa kanilang desisyon. Ngayong araw, unti-unti nang pinaprocess ng SBP ang mga papeles para sa naturalization ni Benny Boatwright at isusunod na rin daw si Chris McCullough. Ito bad news, RR Garcia mukhang mag-goodbye na rin dahil sa kanyang na-dislocate na balikat. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa totoo lang, akala ko nga hindi na matutuloy yung naturalization ni Benny Boatwright. Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang sa kasagsagan ng PBA Finals hanggang Game 2 lang ang good numbers niya. The rest, puro locals na ang nagdala. Biglang nahinto ng matagal-tagal ang magandang plays niya sa series na yon na parang siya yung robot na naging weak ang battery kaya hindi ko na inaasahan na itutuloy nila yon. Pero ayon kay Sir PBA Insider, unti-unti na raw pinaprocess ang naturalization ni Boatwright at kinumpirma din ho ito ng tiebreaker times. Bali medyo matagal-tagal na pala tong inakyat pero ngayon lang nabigyan ng oras ng SBP. Alam ko na matapos nyo malaman na ina-naturalize ni si Boatwright, merong iba sa inyo na hindi masyadong satisfied and cases, some point, mukhang medyo magdadalawang isip ka talaga. Walang duda si Boatwright, matangkad, shooter at pang moderno talagang dating niya. Magandang bagay na sa gilas, meron tayong 6'9 na shooter. Ngayon ang problema ito. Si Boatwright mahina sa defensive side. Napansin ko sa kanya nung nasa finals na sila kung saan intense ng labanan. Kaya nga kapag wala si Abay sa gitna, pinaubayan ni Coach Galen si Boatwright sa spot na yon. Biglang nakahabol ng malaki ang Magnolia kasi kinakain lang siya ni Ian sa ilalim. At eto pa, napansin ko rin sa kanya na masyado siyang inconsistent. Kahit shooter siya, pero hindi niya kaya maintain yun ng ilang games. Napansin ko rin na mabilis basahin ang dribbling niya. Mabilis siyang maagawan ng possession at hindi mabilis sa rebounding. Kapag ganito nga, naku, paano ba yan? Pangatlo nga pala sa posibleng inaturalize ngayong taon ay si Chris McCullough. Ito si C-Mac matagal nang humihingi ng pabor sa SBP. Na kung pwede, siya na lang daw pero hindi siya pinagbigyan at hindi din siya pinakinggan hanggang sa nung time na yon kinuha siya ng Taiwan. Kung halimbawa papipiliin ako kung sino dapat ang unahin ng SBP, dapat si C-Mac. Bukod sa SMB import din siya, mas subok pa nga ito. May tangkad din na 6'9 at hindi na kailangan ng super adjustments para sa system kasi madali siya maka-adapt. Naalala nyo ba na kahit replacement import lang siya pero highest scorer agad sa kanila, madali lang din yung nakuha ang tiwala ni Coach Leo noon. May nagsasabi din na okay pa si Boatwright kasi bet nila na madali lang niyang maintindihan ang system ni Coach Tim. Lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. Basta tayo importante sa SBP ngayon, meron na agad silang madukot na import once na humina si JB or ma-injure. Kumbaga may reserba kaagad ang gilas kapag kailangan na ng malubha. Mga quiz, sino ang gusto nyo i-naturalize ng SBP? C-Mac or Boatwright? Tara, next update. Goodbye na RR Garcia dahil sa na-dislocate pala ang kanyang balikat. Kita sa larawang to na may nakakabit pang parang cling wrap na binalot. Malaki pa naman ang abag ni RR kasi isa siya dyan sa mga veterano na nagtuturo kung ano ang dapat gawin sa court. Maasahan din si RR sa clutch baskets. Actually, siya pa nga ang dahilan kung bakit ang ganda ng nilalaro ni Jason Perkins at nagkaroon ng kumpiyansa ang ibang bagong salta na si Tyler Tio at Richie Rivero. Siya nga pala, malapit na pong makabalik si Tio mga quiz. At sana nga dahil ang Phoenix hirap makausad ngayon. Si RR nagkaka-average ng 6 to 8 PPG pero madalas sa assist. Ang former FEU player na to may magandang connection din daw sa buong staff kaya kung napapansin nyo, hirap siyang pakawalan. Di ba sinasabi nila kapag injured ka na, hindi ka na babalik ka ng mother team mo, pero kay RR iba kasi minax deal pa nga nila yan. At naniniwala ako na kailangan pa ng Phoenix si RR. Base sa kanyang injury, sa palagay ko babalik naman siya agad. Sana nga, sana lang din wag magbago ang tingin ng management sa kanya. Baka kasi pagkatapos ng injury to, mapuputang Blackwater or Terraforma yan. Hindi natin alam takbo ng utak ng Phoenix. Kung sa bagay, malaki naman ang pagkakaiba ng big teams kumpara sa mga independent teams na to. Kilala din sila na madalas na magkikip ng mga players.